Pilipinas! I'm Elaine Ira and welcome back to my channel! So, for today's video, since ang daming nag-PM sa akin kung paano ko nadala si Mila at saka si Toffee dito sa Canada, gagawa ko ng short video lang kung ano yung requirements. Dito sa Canada lang, kasi iba-iba yung requirements per country. So, dito sa Canada yung requirements, yung documents na dinala namin, yung preparations before flight, airlines na tumatanggap ng pets, and yung experience namin papunta sa airport and yung travel ng mga kids. Let's get started! So first, yung requirements lang dito sa Canada, requirement kasi isa lang, is kailangan vaccinated sila with anti-rabies. So, una vaccinated pala, pero dapat within 30 days before flight. Okay, so ano yung second? So, ang documents required lang is first yung vet certificate na naglalagay doon na sila ay vaccinated ng anti-rabies. Tapos, nakalagay doon yung details about sa vaccine, ganyan. Alam na ng vet yon. And then, second is yung baby book. Yung vaccine book nila. Vaccine card. And then, third is export permit. So, sa NIEO 1, kung saan kami nag-flight, is merong office doon, yung BAI. So, wala pa kaming BAI export permit before going to the airport kasi nag-research na ko before na tutulungan kami ng airline na kumuha. So, true enough, ayun, tinulungan nga kami ng airline, which is Korean Air. Third, yung preparations before ng flight. So, of course, bumili kami ng carrier. Yung carrier nila is dapat sakto lang dun sa space sa ilalim ng upuan. Kasi hindi mo siya pwedeng katabi or satlutin. Ano yung satlutin? Hindi mo siya pwedeng kandungin. Ayun. Merong ibibigay yung airline na measurements na kailangan mong sundin. Tapos, ayun nga, nagpapakuna sila kasi yun yung requirement. 30 days before ng flight. Tapos si Toffee, hindi pa siya due to vaccination pero nag-booster na siya. So make sure lang na 30 days before flight is updated yung vaccine nila. Next is nagpa-microchip din. Although hindi naman siya hinanap nung sa airport. Very ano lang siya, optional. Tapos nag-diet sila. Dinayet ko sila kasi may weight requirement din yung airline which is 7 kilos. 7 kilos sila kasama na yung carrier. Eh, yung carrier parang 0.7 kilos na siya. So, kailangan sila parang 6 something lang. Tapos, every time magkikilo kami, overweight si Toffee. So, parang sobra talagang nag-diet, lalo na si Toffee. Kasi, mabigat talaga siya, malakas siya kumain, ganyan. Tapos, nung before na kami mag-flight, like a week before, pinagupit ko sila. Kasi sobrang, basta makabawas ng bigat. Pero, parang 0.2 lang naman yung nabawas. Pero at least, diba? Tapos before flight, hindi pa sila kumain, actually. Para sa kilo, pumasa sila. Which is very good naman. Pumasa sila sa weight requirement. So, number 4, yung airlines na nag-a-accept ng pets on board. Kasi ayoko silang ilagay sa ilalim, like sa check-in. Kasi hindi ko alam kung paano sila iti-treat doon or kung may air ba na sapat. Mga ganun ba, na overthink and everything. So gusto ko talaga lagi silang kasama ko. I mean, andun sila, nakikita ko na okay sila, ganyan. Ang airlines na tumatanggap is Korean Air, Air Canada, Turkish Airline, and madami pang iba. Yan, ililist ko na lang dito. Pero ang napili namin yung Korean Air kasi ibang nakita kong nagdala ng pets nila. Korean Air yung pinakamabait sa pets. Yung bayad sa pets is like 15K per pet. Sa airport, kailangan talaga 3 hours before. Once na open ang check-in counters, dapat andun na kayo. Kasi export permit, wala pa. Kung taga QC ka kasi or Manila, merong office doon.
yung Bai. So, maganda kung pupuntahan. Pero kami nga kasi galing pa kaming Pangasinan before and gusto ko lang na once lang sila magbiyahe para hindi sila masyado ma-stress. Pagkadating namin ng airport, pumila kami sa priority kasi meron naman kaming pets on board. So, counted siya as priority sa Korean Air. In-assist nila kami, kinuha nila yung vaccine certificate and yung baby book, yung vaccine book nila. Tapos, after nun, pinrocess yung boarding pass namin ni Nel. Ang rule ng Korean Air is 1 pet per passenger lang. So, ayun, sakto naman. Sabay na kami bumalik. So, sa kanya si Toffee, sa akin si Milo. After na process yung boarding pass namin, nakapagbayad kami ng pamasahe nila. So, mauna yung pamasahe nila bago yung export permit makuha. So, parang sure na agad yung Korean Air na mabibigyan kami ng export permit. So, ayun, nagbayad na kami ng pamasahe nila. Sinamahan na kami ng crew na kumuha ng export permit, which is matagal siya pala, guys. Waiting for the permit. So, dyan yung pila nung kuha ng permit. Nabigay na yung ay, nagagalit na. Parang 1 hour or plus pa. Kinuha nila yung vaccine certificate tsaka yung baby book din. So, ayun, pinagpirma-pirma kami, ayan, to make sure na same yung pangalan ko, yung pangalan ni Nel. Tapos, yung vaccine certificate nila, yung code dapat andon tama. After namin makuha yung export permit, nag-goodbye na kami kila mama, ayan, kay ate. Tapos, ayun, kasi hinintay nila kami to make sure na makakasakay sila Milo, lahat ng documents nila andon. After namin nakuha yung permit, bumalik kami sa counter, sa check-in counter. Tapos, nilagyan na nila yung carrier nila ng tag na may pet on board nga, ayan. Sa Philippine to Incheon namin, magkatabi kami, so no worries, magkatabi yung pets, hindi sila masyadong na-stress. Tapos parang konti lang naman yung travel time, parang 5 hours, yun lang. Natulog lang sila actually, the whole flight. Tapos pagdating namin sa layover, kumain, naglaro, nagpoop sila doon. Although walang pet relief area. Nagawa mo dyan? Nagwiwiwi. Nakapampers naman. Nagpa-poop lang kami sa parang carpet. Dinakot na lang namin. Make sure lang na prepare kayo for everything. Tissue, wipes, yung poop bag. Pinalitan din namin sila ng pampers doon. Natulog lang din sila doon. And then, pagpunta naman namin ng Incheon to Toronto flight, magkahiwalay na kami ni Nel ng seat. Kasi yun yung pet assigned seat. Inask ko naman yung crew kung pwedeng magkatabi kami. Kasi si Nel walang katabi eh. May, like, free yung seat niya. Tapos sabi, hindi pwede kasi yun lang talaga yung assigned seat sa mga merong dalang pets. So, ayun lang. Nung una, medyo na-stress si Milo kasi hindi niya nakikita si Toffee. Scratch siya nung una. So, binigyan ko lang siya ng treats. Ayun. Tapos, kumalma na. Parang tinalikuran niya pa ako. Ayun, natulog lang ulit siya. Tapos, very good lang din sila kasi hindi sila nag-ingay the whole flight. Kasi yun yung kinakakabahan ko. Kasi sabi, if hindi mo kayang i-control yung pet mo, pwede kayong like paalisin ng crew or something na wala kang magagawa. So, ayun. Very good naman sila. Natulog lang sila, ganyan, humiga-higa. Tas quiet lang. And ayun, pagdating namin dito sa Toronto, parang sobrang relieved na kasi buti na nga lang may mga pet-friendly na airline, ayan, to accommodate us, yung mga may pets na hindi kayang iwan yung pets. Hindi naman travel yung pinunta dito sa Canada. So, it would be hard if hindi mo kasama yung pets mo. So, ayun. I hope this video helps. Say bye, Maymay! So, si Maymay ay good boy na po dito. Happy naman siya. Medyo may jet lag lang din sila kasi tanghali, natutulog sila, tapos madaling araw. Gusto nilang maglaro. So, ayun. Yun lang din yung i-expect nyo after dumating. Na pati pets, nadi-jet lag din sila. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. I hope this video helps sa mga future fur parents na magdadala ng pets nila dito sa Canada. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!